Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, nandito na naman po tayo, maiksing komentaryo. LTFRB, loko-loko, pinapaboran pa ang Chino. Wala talaga. Wala talaga itong mga ahensyang ito ng gobyerno. Hindi nag-iisip. Ha? Kaya hindi ako nagdalawang isip gumamit ng title na ito. LTFRB, loko-loko. Pinapaboran pa ang Chino. Bakit, mga kabunyog? Hmm? Kasi lumabas dito sa Politico, isang artikulo ng Diaryong Politico, ang sabi dito, bakit sa China pakukuha? Rafi Tulfo wants local firms to manufacture e-jeeps. Yan Hindi dahil tayo'y makatulfo O, sabi naman natin, pag mabuti, pag tama, pag maganda, susuportahan natin. Pag mali, pabatikusin natin. O, itong ideya na ito ni Tulfo at obserbasyon ni Tulfo, tama ito, maganda ito. Anong tinutukoy natin dito, mga kabunyog, mga kababayan? Mga kabunyog? So ito na nga. Tungkol po kasi ito, 'di ba? Pini-phase out na nila yung mga lumang jeep, ano? Yung mga sa PUV modernization, pini-phase out ng mga jeep. O ngayon, kukuha daw ng mga bago. Kukuha daw ng mga bago. Alam niyo kung saan bibili ng mga bago? Sa China pa. Kaaway na nga, ano na nga tayo ang China, hindi na nga maganda ang relasyon natin, tapos papaboran mo pa. Loko-loko tong LTFRB. Kasi itong LTFRB, Land Transportation Franchising Regulatory Board, ito yung nagbibigay ng mga franchise, prangkisa sa mga bagong sa mga bagong sa mga modernized jeep. Ngayon, ako kanina, tiniskas ko ang issue ng China. Ako ang suggestion ko nga, dahil sa ginagawa sa atin ng China, wag na nating bigyan ng pabor ang China. Anong gagawin natin na wag nang bigyan ng pabor? Kung may transaksyon tayo, wag na tayo sa kanila makitransaksyon. Yan, ang dami-daming bibilhin ng mga unit ng jeepney. Yung modernized jeep, mga PUV, yung Public Utility Vehicles Modernization, million yata, ewan ko kung ilang libo yan. Ilang daang libo yan na bibilhin ng mga tapos kukunin mo, orderin mo sa China, ay di tinulungan mo pa niya ng ekonomiya ng China. Habang pinapalakas mo ang ekonomiya ng China, gagamitin nila yung kapangyarihan nila sa ekonomiya laban sa atin. Malamang, tama ka kabunyog, Sren, malamang may komisyon. Malaki yata ang komisyon nitong mga nasa LTFRB na to. Malaki ba ang komisyon nyo? Kung kukuha ba kayo sa South Korea o kaya sa Japan, ay mas kunti ang inyong kunti ang inyong komisyon? Mas bang kausap yung Chinese? Mas malaki bang binibigay? Tsaka yung quality ng gawa ng China, wala yan. Tapos ang mahal-mahal ng inyong ang mahal-mahal ng mga units ng Public Utility Vehicles. Wala, loko-loko itong LTFRB. Ito, attorney yan si Attorney Guadis, ang head niyan. Grabe na nga Insulto ito sa mga driver at saka mga operators. Binan ninyo, pinagbawal ninyo ang mga jeepney, yung traditional jeepneys, ipi-phase out nyo. Kukuha kayo ng bagong mga public utility vehicles, PUV, para sa modernization program. Tapos kukuha kayo ng mga units, napakarami niyan, kukunin nyo sa China, di pinalakas nyo ang ekonomiya ng China. At habang pinapalakas ninyo ang ekonomiya ng China, lalo silang magkakaroon ngayon ng kapangyarihan na tayo ay apihin. Mahirap bang intindihin yung ganyan? Bakit nyo ba pinapalakas palalo ang China? Kaya tama ito, maganda itong observation ni Tulfo. Sabi ni Tulfo, bakit sa China pakukuha? Yung ating mga local firms tulad ng Sarao, Francisco Motors, kaya naman nila Kaya naman ng Francisco Motors at saka ng Sarao. Kaya bagamat yung mga makina bibilihin sa Japan yata o kung saan. Kasi wala pa naman tayong pagawaan ng mga makina Yung body lang ang kayang gawin ng Sarao at ng Francisco Motors. Pero at least may maitutulong na sa ekonomiya ng Pilipinas kasi mga Filipino firms, yung mga Sarao, Francisco Motors matutulungan na. Pero ang ginagawa ng LTFRB sa China kukuha. Di tinulungan pa nila ang China, inaapi na nga tayo ng mga Chinese na yan. Di ba? Loko-loko talaga tong mga to katarantaduhan ng LTFRB, sabi ni Rodolfo Cuevas.
Wala talaga itong ano, mga kabunyog. Kaya tama lang na yung mga driver din natin at saka mga operators, batikusin talaga itong LTFRB na ito. Ha? Ipi-phase out mo yung modernized, yung mga lumang jeep, yung mga traditional jeepneys. Ang bibigyan mo ng pabor, ang papagandahin mo ang buhay, mga Chino. Papagandahin mo ang ekonomiya ng Chino. Aalisan mo ng hanap buhay ang mga Pilipino. Ha? Tapos sa halip na tulungan mo yung local manufacturers natin, yung Sarao, yung Francisco Motors, sa halip na tulungan mo yon, makakreate ng jobs. Kasi pag maraming order dyan sa Sarao na yan at Francisco Motors, mag-hire yan ng maraming trabahador. Sa halip na matulungan yung ating mga local manufacturers, tutulungan mo pa yung Chino. Luko-luko tong mga LTFRB na to eh. Diba mga kabunyog? Minimize trade na dapat with China. Tama si Diriel Chua. Hindi ako nag-a-advocate na i-boycott na mga produkto ng China. Ano yon? Medyo mahirapan pa tayo sa ganyan. Kasi marami rin tayong mga negosyante, lalo mga small and medium enterprises, SMEs. Bumibili pa sila ng mga makina sa China eh. Medyo mahirapan pa yung ganyan. Pero itong mga bagong transaksyon, lalo itong pag-order ng jeepneys, ng mga PUBs na to, ilang daan libong orderan yan, umilyon ba yan? Bakit sa China pa kukuha? Bakit sa China pa? Luko-luko itong LTFRB. Pinapaboran pang Chino eh. Hindi ako makatulpo, pero tama yung observation ni Tulpo. At tama yung suggestion ni Tulpo. Local firms na natin, mga lokal na na manufacturers na natin, Sarao, Francisco Motors, namura tuloy ni Antonio de la Hostria, PI daw sa LTFRB. Yan mga kabunyog eh. Napakaano nito eh. Ewan ko ba? Bakit ganito ang nangyayari sa mga ito? Doon sa isa kong vlog kanina, kanidiscuss ko lang, ano ang mga pwedeng gawin natin sa China sa ginagawa nila sa atin? Una, wag na tayong makitransaksyon sa kanila ng mga bagong transaksyon. Hindi ko sinasabing i-stop na ang trade sa China. Kung mayroon dyan na ongoing na, okay, tuloy na yan. Kasi hindi naman natin pwedeng hindi bumili sa China ng mga lalo na yung may mga negosyo talagang nangangailangan ng mga tools sa China. Pero itong PUVs na to, public utility vehicles, magmo-modernize tayo ng ating mga PUVs, tapos kukunin mo yung daan-daan libo o milyon na units sa China, tinulungan mong lumakas ang ekonomiya ng China niya. Luko-luko tong LTFRB na to. Mga kabunyog, na-high blood ako. High blood na nga ako. Na-high blood pa ako dito sa mga ganito. Ay, grabe. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Hindi ba nag-iisip itong mga LTFRB na to? Bakit? Bakit? Matanong lang natin. Wala bang maliit ba ang lagay sa Japanese? Maliit ba ang lagay o komisyon doon sa Koreano? Bakit? Malaki ba ang bigay ng China ng mga Chinong kumpanya? Yun ang problema diyan. Mga kabunyog, mga kababayan, ito sabi ni Elias Ibarra, China, Egypt, 2.82 million pesos. Francisco Motors, Sarao, Egypt, 980,000 pesos. Ano yan Mababa yung ating Sarao at saka Francisco Motors na mga jeep eh. Bakit ganun? Ano ba kayo? LTFRB? Sa halip na tulungan nyo ang administrasyon ni Marcos, sinisiraan nyo eh. Ano ba kayo? Gusto nyo na bang magalit na talaga ang tao sa gobyerno? Ewan ko sa inyo. Kaya tayo mga kabunyog pag tayo nanalo sa party list, ako po ang first nominee niyan. Talagang isa to sa mga bubusisiin natin. Mas magiging maganda ang mga komentaryo natin pag nasa kongreso tayo. Kaya mga kabunyog, sa 2025, huwag nyo pong kalilimutan, bunyog party list na po tayo. Idalhin natin si Attorney Ricky Tumuturgo, Attorney Enzo Recto sa kongreso. Okay po ba? Sige po, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.